Good day believers! Alam mo bang bilang isang Kristiyano, ikaw dapat ay maging mapagbantay sa iyong pananampalataya, maging sa mga aral na iyong naririnig. Kaya nga binibigyan tayo ng babala ni Pedro. Ikalawang Pedro Kapitulo 3 versikulo 17. Ngayong alam na ninyo ito, mga kapatid, mag-ingat kayo upang hindi kayo mailigaw ng mga masasamang tao, nang sa gayo'y hindi kayo matinag sa inyong matatag na kalagayan. Ang ikalawang Pedro Kapitulo 3 ay ang huling kabanata ng ikalawang sulat ni Pedro. Sa kabanatang ito, binanggit ni Pedro ang pagkaantala ng ikalawang pagparito ni Kristo, na hinihikayat ang mga mananampalataya na mamuhay ng banal at makadiyos habang naghihintay. Nagbabala siya laban sa mga huwad na guro at manunuya na pumipilipot sa katotohanan, na idiniin ang pangangailangan na manatiling mapagbantay sa pananampalataya. Una, manatiling alerto. Marcos Kapitulo 13 versikulo 33 hanggang 37. Mag-ingat kayo at maging handa, sapagkat hindi ninyo alam kung kailan darating ang takdang panahon. Tulad nito ay isang taong umalis upang maglakbay. Sa pag-alis niya iniwan niya sa kanyang mga alipin ang pamamahala. Pinigyan niya ng tungkulin ang bawat isa, at inutusan ang tanod sa pinto na magbantay. Kaya nga magbantay kayo sapagkat hindi ninyo alam kung kailan babalik ang Panginoon ng sambahayan, kung sa gabi, sa hating gabi, sa pagtilaok ng manok, o sa pagbubukang liwayway. Baka bigla siyang dumating at madatnan niya kayong natutulog. Anumang sinasabi ko sa inyo'y sinasabi ko sa lahat, magbantay kayo. Manatiling mapagbantay sa iyong pananampalataya. Magkaroon ng kamalayan sa mga turo at impluwensyang sumasalungat sa katotohanan ng Ebanghelyo. Laging pag-aralan ang kasulatan at hanapin ang patnubay ng Diyos upang makilala ang katotohanan sa kamalian. Pangalawa, ingatan ang iyong pananampalataya. Unang Korinto Kapitulo 16 versikulo 13 hanggang 14. Magbantay kayo, manindigan kayo sa pananampalataya, magpakatapang kayo, magpakatatag kayo. Gawin ninyo ang lahat ng may pag-ibig. Aktibong protektahan ang iyong espiritual na kapakanan sa pamamagitan ng pagpapaligid sa iyong sarili ng tamang doktrina at makadiyos na mga impluwensya. Makilahok sa isang komunidad ng pananampalataya na nagtataguyod ng katotohanan sa Biblia at hinihikayat ang matuwid na pamumuhay. Pangatlo, iwasan ang pagiging kampante spiritual. Zephaniah 12 minuto pasado alauna. At mangyayari sa panahong yaon, na ang Jerusalem ay sisiyasatin kung may mga ilawan, at aking parurusahan ang mga tao na nagsisiupo sa kanilang mga latak, na nangagsasabi sa kanilang puso, ang Panginooy hindi gagawa ng mabuti, ni gagawa man siya ng masama. Amos Kapitulo 6 versikulo 11. Sapagkat narito, nag-uutos ang Panginoon, at ang malaking bahay ay magkakasira, at ang munting bahay ay magkakabutas. Huwag maging kampante sa iyong espiritual na paglalakbay. Patuloy na lumago sa iyong kaalaman tungkol sa Diyos at sa Kanyang salita, at maging maagap sa pagtugon sa anumang mga pagdududa. Pang-apat, manatili sa katotohanan. Ikalawang Timoteo Kapitulo 1 versikulo 13. Gawin mong halimbawa ang mga aral na narinig mo sa akin, at magpatuloy ka sa pamumuhay sa pananampalataya at pag-ibig na bunga ng ating pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Manatiling nakaangkla sa mga pangunahing katotohanan ng pananampalatayang Kristiyano. Regular na paalalahanan ang iyong sarili ng mga pangunahing doktrina at mga pangako ng banal na kasulatan upang mapanatili ang isang malakas at ligtas na pananampalataya. Ang ikalawang Pedro Kapitulo 3 versikulo 17 ay nagsisilbing babala at payo sa mga mananampalataya na manatiling mapagbantay laban sa mga huwad na turo at imoral na impluwensya. Pinigyang diin ni Pedro ang kahalagahan ng pagiging magbantay upang maiwasan ang pagiging naligaw at nawalan ng ligtas na katayuan sa pananampalataya. Hinihikayat ang mga mananampalataya na aktibong protektahan ang kanilang pananampalataya, manatiling alerto, at manatiling matatag sa katotohanan ng Ebanghelyo, na kinikilala ang responsibilidad na kasama ng pagiging paunang babala sa espiritual na mga panganib.